Hello guys, what is up? Welcome back po sa channel natin. Topi Manalo here, and today i-share ko lang sa inyo yung bagong item na dumating, bagong item na in-order ko online. So nag-order tayo ng floor matting para dito sa compartment kasi napaka-importante niyan, especially meron kang grocery na frozen goods. Pag nagpawis yan, mababasa yung carpet nyo and mas mahal magpa-detail ng loob. Kaya it's always better na ganyan, may nakasalo doon sa compartment para doon lang mapupunta yung tubig, yung pawis, yung frozen goods, and madali yung mapunasan. It's cheap, 600 pesos. So, hindi siya ganun kakapalan, pero it's more than enough. Okay? And then, together with that item, dumating na yung isang mas importanteng item. Actually, ito yung share ko sa inyo ngayon. This one here. So, this is a Stebel brand na horn. This is Stebel Nautilus Compact. So, old school to guys. Back in the 90s, 80s, yan ang sikat na sikat. Gulat nga ako hanggang ngayon, meron pa siya. So, I got that one. Kasi mas kilala ko na yung tunog niyan. Kaya itong kinuha ko. I think lahat naman tayong mga Wigo owners, alam natin kung gaano kahina yung ating busina. In fact, sa sobrang hina niya, pag nasa daan ka, busina ka na ng busina, hindi ka pa pinapansin. Yung nakaka-disappoint ng lit na nga sa sasakyan mo, lit pa ng busina, tunog ng busina mo. Nabubuli ka. Ultimong motor, ayaw kang pakinggan. So, upon checking, yan. So, yan guys, ang busina ng Toyota Wigo. As you can see, sobrang liit niyan. Isang pirasong napakaliit. In fact, yung big bike natin, yung CF Moto, ganyan din kaliit yung busina dati. Kaya yan ang isa sa mga unang pinalitan ko doon sa big bike. And ako lang naglinya niyan. Hindi ko lang na video. Kaya yung ibang mga members nagre-request daw nagawa ko ng content. Kaya this time I'm going to share with you how will I connect this new horn dito sa ating Toyota Wigo para in case na interested kayong mag-DIY, magagawa nyo. Okay? So first, what I'll do is I'll take off the old horn and ipapakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit. Pero bago pala yung lahat, ito pala mga gagamitin nating item. So yan guys, ito yung mga items na gagamitin natin. So first, syempre itong busina ng Stebel, kasama yan ito. Kasama niya itong relay na to. It's part of the package, and this screw has a compressor and it comes with a manual. But eto, papadaliin ko sa inyo yung ating process. You need an electrical wire na pang sasakyan. So this one I purchased. This is an 18 gauge. Di ko kailangan na masyadong mataba dahil busina lang naman eh. So this is more than enough. 18 gauge. Ideally, dalawang kulay, black and white. But ako, kabisado ko naman na to. So, I'll just use one color. And lalagyan na lang natin ng indicator para malaman nyo kung alin ang positive tsaka ang negative. Some will suggest to use this para dito sa ating relay. Ako, I don't use it because, look at this. So, this is ceramic connector and nababasag siya. Ito yung nagiging cause ng moisture, tapos hanggang sa magko-corrode na, gumagalaw-galaw pa to sometimes yan. So ako, I don't use this. I just use the usual spade connector here. Pakita ko sa inyo mamaya. And then of course we will need this. It's a fuse box. So this is a 20 amps na fuse box. Gagamitin natin to. And then of course mga tornilyo. Have a lock washer, flat washer, and then you have your lock nut. Yan, lock nut. And of course terminals.
Meron akong 10mm tsaka 12mm na terminals. And of course, I'm going to use a bracket. Nakuha ko tong bracket na to dun sa motorcycle ko for the side pannier. Extra lang to. Pwede kayong makabili ng mga brackets sa mga motorcycle shops. Para lang hindi na tayo magbubutas anywhere here. Wala akong butas na gagawin. As much as clean as I can, ikakabit ko to para anytime I can put it back to stock. So yun yung mga gamit natin. I'll proceed with removing the old horn and ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-mount itong bago. Pero bago pala yan, bibigyan ko muna kayo ng demo or ng sample, last sample ng ating stock horn. Una-una guys, syempre huwag natin kakalimutan tanggalin ang positive ng baterya. Naluwagan ko na yan, so ganyan lang ang pagtanggal. And make sure na hindi siya magkakaroon ng contact. Ang pangalawang gagawin guys ay tatanggalin ko to, yung contact point ng ating busina. So yan, ipipindutin lang dito sa taas para mahugot na yan. Tanggal na siya. Next is I tried taking off yung coolant para mas maluwag yung access natin. Kasi kanina napansin ko, sikip masyado eh. So, after taking the coolant off, makapasok na yung wrench natin dito. By the way, this is a side-stud wrench. And once manage to fit it, yan, I can easily remove it now. So, yan yung horn, yung screw. Ang cute! Okay guys, so medyo natagalan tayo dahil nahirapan akong humanap ng paglalagyan ng ating bracket. Sobrang sikip pala talaga sa loob. So, managed to find out kung saan ko siya pwedeng ikabit. So, ganito magiging itsura niyan. Ngayon, yung lumang bracket natin nito, tandaan nyo to. Diba yung bracket to dito? Binalik ko yon kasi I have to use that para maikabit dito. So, bukod sa bracket na yon dito, meron pa ako isa itong bracket natin kakabit dito. So, magiging ganyan ang pwesto ng horn natin. So, after kong makahanap kung saan i-mount to, gumawa na rin ako ng harness natin. Ito yung isang harness. Unang-unang wire. Ito yung merong fuse na nakakabit sa positive ng battery. Then, ito approximately 1.5 meters. And then, itong end na to, nakita nyo yan, kakabit yan dito sa taas, sa number 87 ng ating relay. So, dito yan, 87. Okay? So, ngayon, may 87 na. Ito, ginawa kong to, this is a female-female connector. Kakabit to sa number 30. Yan, dito kunyari. Temporary lang. Susok lang natin dito temporarily. So, itong 30, ito naman ang pupunta sa positive ng horn natin.
Yan. So yan, dito yung kakabit. Positive ng horn. Tapos, may ginawa akong, ginawa ko to. Itong malaking eyelet na to, malaking terminal na to, ikakabit ko to sa body ground. So, kung saan nakatornilyo yung dati nating horn, to, ikakabit ko to doon. And then, ang destination nito, kita nyo, nag-split yan ng wire. Parehong negative yan. Isang negative, pupunta yan dito sa busina natin. And then, yung isang negative, pupunta rito sa number 85 ng relay. Ngayon, lastly, itong ginawa kong to. Ito is a male and female connector. So, yung female connector niya, kakabit yan dito sa 86 ng relay. And then, this one here, yung male, ikakabit ko to dun sa original na nakakabit dito sa horn. Kasi ito yung magti-trigger eh. Ito yung magti-trigger para magbusina ang lahat. So, iayos ko muna to guys. And then, ipapakita natin at iti-testing. Ang hirap kasi nagdidilim na eh. So, kailangan nating magmadali. Ay, steady lang kayo dyan. Later. Hey guys, what's up? So, we managed to install everything. Na-install ko na lahat. Kaya lang medyo madilim na eh. Hindi ko na maipakita sa inyo na maganda. So, siguro, tomorrow morning, I'll show you the finished product para makita nyo kung ano itsura. And pati na rin yung sound test para mas maganda, mas malinaw. Tomorrow, kita-kita tayo. Alright? The next day. Okay guys, so dumilim na kahapon and hindi ko na napakita sa inyo yung finished product. Pero natapos ko namang i-install. Yung nga lang, medyo madilim na. So, alanganin kong ipapakita ko. Mas maganda maipakita ko sa inyo ng maliwanag. Kaya, eto ngayon, I'll show it sa inyo together with, eto may mga tilak ako para linisin yung pagkakalatag nung positive or nung wire na nanggaling sa positive ng battery natin papunta sa horn natin. So, sinabi ko kahapon na medyo nahirapan tayo. Matatandaan nyo, eto, dito sa position na to, diyan nakalagay yung dating busina. So, ito yung bracket natin. Ito yung horn natin. And, ayan yung ating relay. Ngayon, itong wire na to, yan, nakikita yung wire na yan. Yan yung gumapang papunta rito sa, ito. Ito yung fuse niyan. Tapos, nakaskore yan dito sa positive ng battery. So, ayan, nakikita nyo ngayon sa screen nyo, yung diagram ng relay natin. Yung 87, ito yan, yung nagpunta rito sa positive ng battery natin. Yung 30, yun yung nagpunta sa positive ng busina natin. And then yung 85, doon pumasok yung dating linya ng busina natin. Nag-iisa lang yung linya ng busina natin, di ba? So, doon pumasok yung nag-iisang linya ng busina natin. Papuntang 85. And then yung 86, nakatap yon sa body ground. Kasama yon ng negative ng ating horn, ng ating busina. So, yun, nakikita nyo sa screen nyo. Pause nyo na lang kung gusto nyo maintindihan mabuti yung diagram. So now, ultimate test natin, ipapadinig ko sa inyo kung ano yung tunog ng ating newly installed horn. So yun guys, I'm very satisfied with the installation. Malakas siya, definitely malakas siya compared dun sa stock natin. And iba na yung dating. May presensya na tayo sa street or sa kalye. Kung kayo nagustuhan nyo, pahit na lang nung like button. And sana may natutunan kayo dito sa video natin. No? Kung may question kayo, comment or suggestion, sulat nyo lang dyan and I'll try and read them and answer them.
At syempre, kung bago kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat mga ka-Auto. Nakarating tayo dito sa last part ng video natin. Until next time, kita-kits po ulit tayo. Topi Manalo, signing off. Bye!